Halimbawa, may edad na ang babae. Over time, yung muscle tone and tissue elasticity over time, nagbabago talaga. At hindi po yan sa paggamit ng mga estoys. Pero kung nakaka-experience ka ng maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sana kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concerned video po. Ang sabi niya is, Hi Idol, baka po masagot nyo ang gumugulo sa isip ko. Nakakaluwag po ba ng ari ng babae ang paggamit ng dildo o sex toys? Lalo pag madalas ito gamitin. Thanks po and more power. Okay, gaano ba kadalas ang paggamit? Alam nyo po, ang muscle ng kifi ng babae ay isa pong elastic and naturally return to their original state. Meaning, kahit po ito ay gamitin or nanganak ang babae, once po lumipas ang oras, panahon, bumabalik po ito sa dati. Meaning, kahit na madalas mo itong ginagawa at bigla kang huminto ng sunod-sunod na araw, possible na babalik talaga yan sa dati niyang state. Pero kung palagi mo itong ginagawa at walang pahinga or malalaki pa yung laruan na ginagamit mo, meaning to say araw-araw or baka 2 times a day mong ginagawa yan, hindi talaga makaka-recover yung iyong kifi or yung ari ng babae. Pero once na hininto mo ito, babalik din po yan sa dati. Ang panganganak or aging, yan po yung may mga contribution talaga kung bakit ang kifi ng babae ay medyo lumuluwang. That is because typically due to changes of muscles. Halimbawa, may edad na ang babae. Over time, yung muscle tone and tissue elasticity over time, nagbabago talaga. At hindi po yan sa paggamit ng mga estoys. Pero kung nakaka-experience ka ng discomfort or yung persistent na looseness, yung pakiramdam mo wala ka namang ginagawa, hindi ka nga halos nakikipag-es o hindi ka gumagamit ng toys pero tuloy-tuloy na lumuluwang, better na kumonsulta po kayo sa mga eksperto, sa mga doktor. Kasi baka may personalized advice po talaga na para sa inyo lang. Pero kung sobrang laki po ang ginagamit na laruan na ipapasok dyan, possible po magkaroon ng tear, laceration, or punit yung bandang baba na ari ng babae. Dahil hindi kakayanin ng skin niya na mag-expand ng ganung kalaki. But again, once na na-relax na po ang muscle doon sa kifi ng babae, babalik po uli sa dati yung size niyan. Hindi po permanent na magiging ganung kalaki. Kung ano yung pinasok mo is ganun na magiging size nung hole or yung butas, vaginal canal ng babae. Ano ba kasi yung mga benefits ng mga laruan, mga estoys? What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Ito po ay popular, all genders and sexualities. So meaning po, ginagamit ito ng kahit babae o lalaki, minsan may bata or matanda. Sometimes, may mga medical purpose po ito. Minsan, inire-recommend po ito ng mga doktor na gamitin ng isang babae na merong vaginismus para therapy niya or pelvic floor muscle spasm. Tinutulungan ito para ma-stretch yung tissue ng vagina para maging flexible ito. And ma-strengthen yung pelvic floor para magaan or hindi masasaktan yung babae once na
pumasok yung alaga ni Mister sa kanya. Kaya din mag-provide ng mga toys ng internal na stimulation sa aming mga babae para matamaan yung G-spot or yung tingle ng babae. Kasi once na na-arouse ang babae, of course, nagre-release kami ng feel-good hormones na oxytocin and dopamine. Ginagamit ito madalas ng isang babae o lalaki kapag wala siyang partner or minsan naman may partner siya pero ina-allow nila na gawin ito sa harapan ng mga partner nila para makatulong na mag-explore lalo, madiskubre kung anong mga body parts yung mas magbe-benefit para sa kanila. At once na naging successful ang iyong pagsasarili, makakatulong ito para ma-less ang stress, mas maganda ang pagtulog, mas nai-improve ang focus, nagiging mas maganda ang mood, and minsan yung anxiety nakakatulong ito para ma-prevent na mag-develop ito. Ang paggamit po nito ay hindi lang sa mga single. Even may mga couples po na ina-allowed nila yung mga partner nila na gumamit nito. Minsan pa nga, ang gusto ng ibang husband, gamitin ito ng mga misis nila sa harapan nila. So, solo ka man or may partner ka man, pwede itong gamitin as long na ina-allow ng sarili mo na gamitin mo ito at ina-allow din ng partner mo kung may partner ka na gamitin mo yan sa harapan niya. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!